Ernest, good morning. How are you today? Okay naman. Medyo marami lang tayong kailangan tulungan. Marami na parami. Kasama mo kami sa mga laban mo. Ipagpapatuloy niya ang pagbabago ng tundo upang ipagpatuloy mga plano mo. Sama-sama tayo sa laban natin na to. Ano man ang mangyari, kay Ernix na tayo. Tuloy-tuloy lang para sa bagong tundo. Kung Ernix, Dionisio, tunay na kakampi ng mga batang tundo. Kasama mo kami sa mga laban mo upang ipagpatuloy mga plano mo. Pagmamahal sa kapwa ang idinadama para sa kapakanan ng buong pamilya. Ano man ang mangyari, kay Ernix na tayo. Hello! Sa mga chairman natin, good morning po! Hindi na nagtuwala ako. Kaya kapag pumapasok ako, yung mga nangangailangan na kapabayan natin sa mundo, na-emotional lang po ako na ang dami natin kababayan na nangangailangan na pinagdudugtog mo lang yung pangaraw-araw, yung mga imaha sa pamay, bumalik, tsaka nagpapasalamat. Yung mga natulungan natin, pasalamat po kayo sa Panginoon natin. Ngayon kami, tulay lang naman kami sa pagtulong. Dapat masaya lang tayo. May masaya kasi ako, kaya ako naluluha. Kapag nakita ko yung mga programa natin, nakakabago ng buhay, nakakatulong sa kapwa, at higit sa lahat, nakakatulong ng buhay ng kapwa natin. Yung mga nagpapasalamat sa guarantee letter natin, yung mga na-hospital na kaanak nila. Karangalan ko pong tutulong sa inyo at pakatatandaan ninyo lahat ng tinutulong na itong Ernix. Lahat po yan galing sa Panginoon. Ako tulay lamang ng blessing ni Lord para po maibigay sa inyo dahil kayo po ang higit na nangangailangan. Basta hindi ako titigil. Pagod man o politika kahit ano mangyari sa maliit kong kaparaanan, kakayod na araw-araw para matulungan ko po ang lahat ng taga-mundo mula po sa puso ng pamilya. Isensya na, hinalo ako sa kumante. Happy na tayo, happy. Good morning. Mula po sa pamilya namin, kilala ko si Jonix. At yung nanay Dinsay ko, ay kanina nag-aagahan po sila sa bahay bago pumunta dito. Pinakahatid po nila yung pagbati at pagmamahal nila sa inyong lahat. Dahil bago nyo minahal, di ba tatay ko muna unang minahal nyo? Kasi sa totoo lang, lahat ng paglimon sa kapwa, paggalang sa nakatatanda sa
akin at lahat ng pagpapakumbaba at tunay na pagtulong sa kapwa, tinuro ko sa akin ang tatay Jonix ko. Kung kakilala niyo si Jonix, alam niyo po, hindi po kami matataas na politiko. Kami po mga simpleng tao lang, simpleng batang mundo, na kahit kailan hindi po kami ng politika. Basta turo sa akin ang tatay ko na basta hayaan mo yung mga politiko din sa gilid. Ang pagkatatandaan mo, araw-araw mong sasayangin ang bawat minuto. Hanggang kaya mong tumulong sa kapwa mo. Tulong ka lang ng tulong. Tulong ng tulong ng tulong. At bago matapos ang lahat ang araw mo, malalaman mo at nakatingin ng Panginoon. At yun ang intensyon natin lahat mga batang mundo. Hindi lamang ako. Dapat lahat po tayong nililingkod natin ang kapwa natin. Ako, nagkanta ko na nagpapasalamat po sa inyo lahat na yung batang Ernix na pinalaki ninyo. Bagamat mahirap yung dinaanan ko, mga bigatin sa politika ko, yung nakalaban ko. Mga mayayaman at bilyonaryo. Wala po ako ng mga pera na meron sila. Pero ang masasabi ko lang po, ang meron po ako yung pinalaki ako ng tatay ko. Yung puso na dapat mahalin ko yung kapwa ko. Kaya mga lola ko, mga batang mundo, alam ko mahirap po yung pinagdadaanan natin. Hindi madali. Yung pang-araw-araw natin, laging kulang. Pero sa maliit kong kapakanan, makakaasa po kayo. Sa lahat ng laban nyo sa buhay, hanggang kaya ko, hanggang buhay ko si Kong Ernix, lagi po ako sasama sa lahat ng laban ninyo sa buhay na mahal ko. O, narito tayo ngayon doon sa ayuda natin. O, nagpapasalamat ako sa national government. Unang-una kay Pangulong Bongbong Marcos, kay Speaker Martin Romualdez, at siyempre sa mga ahensya ng pamahalaan natin. Pero alam nyo, hindi pala madaling maging congressman. Kasi sa national government, marami tayong kaagaw. Maraming tinutulungan ng iba't ibang distrito, mga iba't ibang probinsya. Pero tungkulin ko po bilang congressman ninyo na ipaglalaban kayo lagi sa national government. Para ganun pa man, mas marami tayong makuhang pondo, mas marami tayong makuhang pagtulong at tungkulin ng congressman na alagaan po kayong lahat bilang ama ng District 1 dito sa mundo. Kaya ayoko na pong makahabaan. Alam ko, marami pa kayong kailangan gawin. Talagang natutuwa lang ako at masaya kung makapiling kayong lahat ngayong umaga. Yung hindi ko nakamayan, hindi ko nayakap, at yung isa nagtatanong kung pwede mo daw umis. Basta kayo kong Ernix, libre umis ha. Libre magpa-selfie. Basta ako, wag po ninyo kung iisipin congressman. Ang iisipin niyo po sa akin, parang apo nyo lang, parang anak nyo lang, kapatid, barkada at kaibigan. Dahil hindi po ako politiko. Ako po lingkod bayan na nandito para lang po sa kapwa. Doon po sa mga natulungan natin, huwag po kayo mag-alala. Hindi po ako titigil na tumulong sa lahat ng batang mundo. Pero meron po akong hihilingin na konti sa inyo. Pwede ba akong humiling? Pwede ba mag-lambing ng konti? Ito kasi dinadaan ko sa biro, pero importante ito. Tayong mga taga-mundo, gusto ko po iisang pamilya lang tayo. Kung titignan niyo po, ito ang kamao na nilalagay ko lagi sa dibdib. Ito po ang simbolo ni Congressman Ernix. Pag nakikita niyo ako at nakikita niyo yung kapwa-batang mundo niyo, pwede ba papatiin natin ko isa't isa na ganito? Pwede?
nito, tayong mga tunay na batang mundo, dapat mamahalin natin, tutulungan natin, at gilitin natin yung kapwa natin, tunay na mga batang mundo. Pwede? Tatanong ako, ito, binibiro ko lagi. Paano pag nakita nyo ko sa Jollibee? Pag binati nyo ang ganito, promise, sagot ko natin dyan. Kahit McDonald's, kahit Shakey's, kahit Andong, kahit sa Mugbo, basta magpapatayan tayo ng ganito, hanggang may laman lang yung bulsa ko, promise, delivery ko na kayo. Pwede? Kung kasi gusto mo talaga, ang Tondo, iisang pamilya lang tayo. Huwag tayo mag-aaway-aaway. Tingnan nyo ha, yung mga politiko, kami ni Yorme, pag nagkaimintuan, yung mga politiko, pag-eleksyon, pagkakaaway. Yung mga tao, pag-eleksyon, kanya-kanya kandidato, pagkakaaway din. Pagtapos sa eleksyon, yung mga politiko, pati-pati na. Ayaw mga taga-Tondo, magkakapit bahay. Pag-aaway pa rin. Hindi sa totoo lang, tanggalin natin yung politika. Yung mga umiikot-ikot na sa maliit, sa mga eskinita, yung walang ginawa, hindi manira ng kapwa. Tama ba mali? Ngayon, araw-araw, gabi-gabi, nag-iikot sa mga lansangan, wala nang nakita, hindi ako. Agahan, tanghalian, hapunan, pati pulutan, ako na lang pinag-uusapan nila. Tama mali? Narinig ko ba yung panikila nila sa akin? Narinig nyo? Narinig ko din. Hindi, grabe talaga. Napakasakit. Ngayong eleksyon lang ako nakakita na mga kandidato, imbis na sabihin nila yung gusto nilang gawin sa kapwa nila, imbis na tumulong na lang sila, sisirain nila yung kapwa nila para lang magwagi sa mga intindi nila. Tama po ba? Ang tao na hindi kayang iangat ang sarili, sisirain na lang ang kapwa nila para mapansin sila. Ang mensahe ko sa mga katunggali ko na araw-araw, gabi-gabi sinisiraan ako. Sana haplusin ng Panginoon ang puso nila at bago nila ako siraan, tumingin muna sila sa salamin at baka mas masakit ang makita nila. At ang mensahe ko sa mga katunggali ko sa politika, basta ako hanggang maaari, hindi mo maninira ng kapwa. At ang masasabi ko sa kanila, basta God bless you and may peace be with you sa mga kanila. Pangalawang lambi ko sa inyo, mga malitis po ba kayo? Taas niya kamay mga malitis. Talaga? O kung marites kayo, may mga cellphone mo ba kayo? Taas ang kamay may cellphone. Taas ang kamay, walang cellphone. Hinamay, ito, walang cellphone. Ito, may cellphone. Sino walang cellphone? Wala kayo cellphone? Ito. Nanay, wala kang cellphone? Palapitin mo sa nanay dito. Ako na talapit. Nanay, wala kang cellphone, nanay. Nay, ito para sa iba. Apo, nanay, ulit mo na ito. Upo kayo. Apo. Nanay, bibigyan ka. Upo mo na kayo na. Apo. Upo mo na kayo. Upo mo na kayo. Marites kayo, may cellphone kayo, may Facebook po ba kayo? Pasok kami may Facebook. Ako kami Facebook kayo. Pwede ba i-like, share, and follow mo yung Facebook natin? Hindi, malaking tulong po sa akin yan. Para makipaalam sa mga kapitbahay nyo,
kay Congressman Ernix, wala pong padri-padrino. Wala tayong pinipili. Hanggang maaari, lahat po tutulungan natin dahil yun po ang sinumpaan tungkulin ni Congressman Ernix para po sa inyo lahat. Alright. Gusto ko lang banggitin sa inyo na mabilis yung mga programa natin na ginagawa para sa inyo. O yung mga nangangailangan ng wheelchair, walker, tungkol, hearing aid, oxygen, blood pressure. Ayan, marami sa atin na nangangailangan po yan. O, hanggang kaya ko po, ilapit po ninyo sa amin, sa mga chairman na nandito, sa mga BTS namin, hanggang maaari, ihahatid po namin sa pintuan ng mga bahay mo para po makatulong sa mga nangangailangan ng medical assistance namin. O, kapag na rin, sa Facebook namin, makikita nyo yung isa pang programa, yung mga kailangan ng operasyon sa katarata. Mga senior citizens at kahit mga bata, pananay, o basta kailangan nyo ng operasyon sa katarata, malabo ang mga mata nyo, na mga lulula nyo, ilapit po ninyo sa amin, missing ko wala pang kayong babayaran. Simula sa check-up, pamasahe, merienda, hanggang maoperahan kayo at maibalik namin kayo dito sa mundo. Lahat po sasagutin po ni Congressman Ernix Babayan. Mapagin ko rin po, yung importante, yung Hospital Assistance Program. Yung guarantee letter natin, o yung Porto Medical Center, yung PGH, yung Jose Reyes, alam niyo po ba yung Heart Center sa Quezon City, yung Lung Center, National Kidney Center, at yung sa mga bata sa Quezon Avenue, yung Philippine Children's Medical Center. Dito sa Banawe, yung mga napapalian naman ng buto, alam niyo ba yun? Yung orthopedic, lahat po yan National Government Hospital. Pag meron po na hospital na kakilala kayo, sabihin po ninyo sa kanila, huwag po kayong gagastos ng sariling pera. At huwag po kayong, naku po, tandaan ninyo, huwag kayong mangungutang. Naririto po ako. Ako po ang tutulong na bayaran ng hospital bill ng lahat ng batang mundo. At doon naman sa mga emergency cases na napapasok sa Mary Johnstone, yung pangmayaman. Hindi, kasi private. Natural mas mahal. Pero di kalidad naman ang servisyo sa Mary Johnstone. Bagamat ayaw natin magbayad ng mahal sa ospital, may pagkakataon po na pag-emergency at nag-aaraw buhay ng kaanak ninyo, hindi natin iisipin na ang mahal o mura. Ang importante po, maisalba natin yung buhay ng pasyente. Tama po ba? Pag naisalba na natin, ang problema natin ngayon, kaming mga lingkod bayan, wala kaming kapangyarihan makialam sa mga private na negosyo. Kaya sa Mary Johnstone, nagpapasalamat po ako sa kanila. Dinulog po nila yung pakiusap ko. Na nakita po na maraming mga taga-Tondo ang nai-emergency sa Mary Johnstone at walang maibayad. Dahil emergency, gusto natin isang buhay. Pero talagang wala tayong ibabayad. Tama po ba? Yun ang sinusolusyonan ni Kong Ernix bilang tatay ng District 1. Hanggang kaya ko lang po, ilapit niyo sa akin. Kahit private, kahit pangmayaman, tutulungan ko kayong bayaran ang hospital bill doon sa Mary Johnstone, doon po sa mga pagkakas. Tandaan po ninyo yan, ha? At yung mga pinapatayo natin gusali, yung dito sa may, alam nyo ba yung palengke ng Pritil? Yung harapan ng gusali, yung tanggapan ng mga dating congressman, alam nyo? Diba? Dinibag natin yung luma? Tama mali? Ngayon, umiikot-ikot, magagaling-galingan, sinisisi ako, tinibag ko yung lumang gusali, hindi naman sana patayo doon. Hindi, sa totoo lang, ang sakit kasi
kanilang kapwa. Eh di sino nga wala siyang ginawa para magpatayo ng gusali. Ito po, tinitok lang tayo para sagutin natin yung mga paratang nila. Yung lumang tanggapan ng gusali ng mga dating congressman. Opo, tinipag ko po yun. Eh bakit? Luma na, bulong na, at sinalaula nila. Bakit? Nung nanalo si Congressman Ernix, ninakaw nila, sinira nila, para hindi mo pa kinabangan yung gusali na tanggapan ng mga dating congressman. Ngayon sinisisi ako na tinipag ko rin yung luma. Opo, tinipag ko dahil sinalaula nila eh. Pinatayo ko nga na maganda bago iisang musik, wala silang binastos. Ngayon ako papasama. Wow! Okay, sa totoo lang real talk lang tayo. Kasi naninira sila tama mo ba? Yung mga tao to, sa totoo lang, ngayon sinasabi, ang tagal daw itayo, sila daw ang tatapos. Aba, ngayon pinayaran na natin lahat. Malapit na matapos, sila na raw ang gagawa. Wow! Ang mga tao ko Pag mali, ako may kasalanan. Pag maganda, sila gagawa. Yan ang pamumulitika ng mga kapunggali natin. Mag-ingat po tayo. Sa totoo lang, bakit ba tumagal? Di ba sa akin na lang galing? Yung mga pinatatayo kasi nila dati kaya mabilis, parang hangga lang ng ibon eh. Ito po sali, for the first time in history ng congressman, ngayon lang po tayo nakapagpatayo ng mga gusali na malalaki na papakinabangan ng mga batang mundo. Tama mo ba? At sa totoo lang, hindi galing sa budget ng congressman yan. Yan, pinagpursigihan natin, ipinakausap natin, nilapit natin kay Pangulong Bongbong at nalimot tayo dahil ako po nagtatrabaho bilang kauna-unahang Assistant Majority Floor Leader ng Kongreso. For the first time, nagkaroon tayo ng Assistant Majority Floor Leader namin. Dahil sa pagsusumikap natin sa mundo, nilingon tayo ng pamahalaan at binibigyan tayo ng karagdagan na tulong at nakakapagpatadyo tayo ng mga gusali niyan. Unang taon, naglalagay tayo ng pondo. Pangalawang taon, hihingi tayo at magdadagdagan. Kaya aabutin talaga ng mahigit 2 taon makapagpatayo ng isang malaking gusali. Tama po ba? Mga ito nagkagaling-galing na naman. Hindi, sa totoo lang. Tapos, ang mga politiko, ang congressman, ang mga mayor, ang vice mayor at konsehal, lahat yan pagsamantalang mga posisyon lang. Hindi kami habang buhay natin dito. Pero ang importante, ang programang iiwanan ng mga kandidato, ng mga lingkod bayan, kahit wala na kami dito, maiiwan para sa mga tao, panghabang buhay, papakinabangan ng mga batang dito. Hindi ko maintindihan sa mga kapunggalito, mga nagagaling-galingan. Ngayon daw ako tumutulong, hindi nila alam. Simula na ako po tayo, hindi na ako tumigil tumulong. Palibhasa, mga hindi umuwi dito sa mundo, kaya hindi nila alam ang nangyayari dito sa mundo. Pero lang, hindi kasi masakit eh. Hindi masakit talaga na kami ng tatay ko araw-araw, wala kaming ginawa kung hindi tulungan ang kapwa natin patang mundo at dapat mahalin natin ang isa't isa. Ngayon, binabaliktad nila ang katotohanan. Sila lang naman magaling. Kami daw walang kwentang magaling ng bayan. Mga batang mundo, sa lahat ng paninirang tinatapon nila sa akin, pwede ba tulungan ninyo kung pasinumali ang lahat ng paninira? Pwede? Tao lang po ako, nasasaktan din. Pero kahit kailan, hindi ako maninira ng kapwa ko. Basta sinasagot ko lang yung paninira nila sa akin dahil ayoko sa lahat, lilinlangin nila ang mga tundo, mga taga-tundo dahil sa interes ng politika nila. Pwede?
May chismis pa ka na pinakakalat eh. Dahil binata ako. Sana all. Narinig nyo na? Dahil binata daw si Kong Ernix, syokrato ako. Ay, wow. Hindi ko maintindihan sa mga to. Type na type yata ako eh. Hindi, sa totoo lang. Sa totoo lang. Kaya ako binata, wala pa pong nagkakamusi sa akin eh. Kaya kung may gusto mag-apply, tatanggap po ako. Mula 18 hanggang 80 pwede. Basta dalaman po kayo. Baka sakaling kayo pamamalawin ko. Kaya nila, nalulungkot lang ako dahil sa mga paninira sa akin. Dinamay pa tatay ko. Kami daw mga Junisyo, hindi daw kami Pilipino. Kaya yung pinakakalat eh, hindi ko naman menobli sa inyo. Nag-aaral po ako sa Amerika. 2 taon, taong 2000. Opo, tumira po ako ng 2 taon sa Amerika. Tinago ko ba sa inyo yun? Eh, araw-araw mo, tuwing nalilito ko, nakakwento pa ako eh. Ayaw nyo nun, may congressman kayo na may pinag-aralan ko. Opo, tumira ako ng 2 taon sa Amerika. Eh, dahil tumira ako doon, Amerikano na daw ako. Eh, ano ba gusto nila? Habang nag-aaral ako doon, araw-araw, umuwi ako ng tundo. Parang lang na papasahin ko doon. Hindi, ito mga to, ang ano, Sakit. pasensya na kayo at naglabas ako ng salubin. Itong araw na to hindi dahil sa politika. Ang araw na to ay pagmamahal at pagtulong natin sa kapwa. Nakikisuyo lang po ako sa inyo at panghuli kong pakiusap at lambing. Sa umaga, sa tanghali, sa gabi, bago kayo matulog. One time lang sa isang araw. Pwede ba isama po ninyo ako sa mga panalangin ninyo? Pwede? Asa kamay, kasama ako sa panalangin. Maraming salamat. Kailangan ko po ang panalangin ninyo. Dahil una-una, hindi ko lang bigyan po ako ng Panginoon ng malakas na pangangatawan para matugunan ko ang lahat at mga pangangailangan ng mga taga-puto. Pangalawa, bigyan ko niya ako ng tamang pag-iisip at gabay na dapat tulungan ko yung tunay na nangangailangan. At pangatlo, bigyan ko niya ako ng proteksyon sa mga tao na naghahangad ng masama sa akin, na sinisiraan ako araw-araw, gabi-gabi. Mali lang ang kapwa. Sana proteksyonan po ako ng buong may kapal sa pangalaman. Pwede? Ang mga nanay, mga tatay, uwian na. O basta, yung pagtulong natin, tuloy-tuloy. At si Congressman Ernix po, araw-araw, kakayod po ako at makikiusap sa pamahalaan para mas marami pa tayong matulong sa inyo lahat. At muli, mga batang mundo, amawa sa puso, ako po si Ernix Junisyo, ang anak ni Jonix at ang tunay ninyong congressman. Maglilingkod po ako ng tapat, ng sapat, at sobra-sobra pa ng may takot sa Diyos para sa lahat ng nasasakupag ko at minamahal ko ng mga batang mundo. Mahal na mahal ko po kayong lahat.